Magandang umaga sa ating lahat, mga channel viewers ng Health, Wealth, and Life Basics. So, until ngayon, nagrarambol pa rin ano ba ang pinagmulan ng mga nangyayari sa Kongreso at paano po ba sinasabi ng mga Duterte na sila ay pinipersecute lamang. Let us again use the parameters on how to investigate who, what, when, where, why. Para sa pakikinig nyo sa akin, hindi ko naman wini-waste ang oras nyo sa mga kung ano-anong advertisement or mga komentaryo ko na wala naman sa batas. Ang una po ay who. Ang National Intelligence Board po ang ikinumpuni ng ating batas na ito ay may National Security Committee na ang chairman ay ang presidente ng Pilipinas lamang. Ano ba ito? Noong 2015 po, may joint circular na inilabas po called 2015 Joint Circular para sa confidential fund. Ano po ba ang ginagamitan ng confidential fund? So, ito ay ginagamit para sa national security ng ating bansa, anti-terrorism, and criminality na threat sa ating national interest. Ang contingent fund na to may also be used to pay for ransom money or blood money. Kung may mga problema po tayo sa ating mga constituents abroad na kailangan bayaran natin ang blood money sa supposedly mga crime na nagawa nila. Ngayon, paano ba ginagamit ang confidential fund na to? Una, sinabi ito ni Atty. Panelo natatawa sila ang mga Duterte kasi tinatanong, di ba, kung paano ginamit. Hindi po marirelease ang fund na yan kung walang plan of action. Di ba, sa ating mga basic lang sa executive branches ng gobyerno, gumagawa pa tayo ng annual plan. Nandoon ang activity, objective, resources needed, persons involved to execute the action plan. Now, yung mga question na bakit daw si Mary Grace Piatos ay iba-iba ang signature. In that 2015 joint circular sa paggamit ng confidential fund, pwede nga lang X, pwede nga lang check ang mark doon sa signature. Bakit? Ang agent ng gobyerno ay siya lang ang may alam kung sino ang Mary Grace Piatos na yan. Kaya, i-Englishin ko po, it is preposterous. Katangahan po na hingiin mo ang birth certificate sa NSO, di ba? Walang katuturan, kalokohan. It is absurd or ridiculous sa English. Di ba? Naku po. Ano ba naman itong mga nangyayari sa mga congressman na to? Di ba? Di ba inaaral mo dapat Pero kaya nga lang intended yon kasi marami ang tao na walang alam sa batas. Okay. When? Kailan ba kung si President Marcos lang ang may
karapatan doon sa confidential na yan sa Office of the President, bakit nangyari na i-download niya yung confidential fund na yan kay BP Sara Duterte? If you remember, May 10, 2023, okay pa po sila kasi bago pa lang, di ba? Parang 1 year pa lang sila from the assumption of office, okay pa yung relasyon nila. May 10, 2023, ginawang National Task Force to End Local Communist Armed Conflict, NTFL-CAC ang tawag dyan, na nag-go-vice si Vice President Sara Duterte kay Presidente. Kaya i-download ang confidential fund na yan sa kaniyang opisina. Bakit ba? Ikaw, kung nag-a-analyze ka, bakit niya i-download? Hindi man lang siya ngayon nagsasabi na huwag niyong pakialaman yan kasi utos ko yan kay BP Sara na i-address ang ating kaproblemahan sa local communist armed conflict and to end it, i-sustain ang pag-end. Kasi di ba sa time ni President Duterte, di ba, talagang inano natin ang ating problema ng Marawi na kahit sinong presidente sa Pilipinas ay hindi po na-address yan. So, napakasimple lang sana, no? To end. Pero nga, may basihan siguro si BP Presidente na sabihin, pinagkaisahan ako na i-impeach ako kasi dapat kung ano ka na leader, tamang leader, kinakaberan mo yung tao mo na akin yan utos na i-end ang ating communist armed conflict. So, of course, hindi sinasabi ni BP Sara kasi nga ang utos na yan ay kanilang dalawa lang pinag-usapan, which is tempted with national interest. Sa national security natin, that is why national security, anti-terrorism, ang purpose ng mga confidential fund na yan. Now, ano ang nangyari? Where did these abuses of power happen? So, in the guise of, kunyari, investigation ng mga war on drugs, investigation ng confidential fund. So, i-create po ang Quadcom na yung good governance kasi hindi na makakover si President Duterte. So, nag-create sila ng Quadcom. Ano po ba ang sinasabi ng ating kataas-taasang hukuman? The Supreme Court said na ang lahat ng gagawin na pag-i-investigate ay dapat ipinapublished sa newspaper of general circulation. Published po ang rules on how to cite in contempt at ang existing nila na rules kung inamend man nila kasi ang dami nilang ginagawa na wala sa rules na existing na pinablist on how to proceed yung Quadcom na yan kasi bago man yung committee na yan ay wala pong publication at kaya kung ano-anong mga ginagawa na hindi aligned sa existing rules ng Congress kung merong mga investigasyon. Uulitin ko, ang rules of engagement ng any committee must have been published in the newspaper of general circulation bago po nililitis ang tao sa legislative inquiry.
and any amendment of any existing rules on congressional investigation must also be published. Ngayon, punta na tayo, tapos na tayo sa who, what, when, where, why, and how. Nasa how na po tayo. Ang first right of the person who will be summoned as a resource person or a witness before the legislative inquiry has the right not to use certain things to put that witness or resource person into question as to one's reputation, dignity, and integrity. Unpublished po ang rules ng contempt nila. Ilang beses po ba ang Quadcom nag-contempt? Sa 12 sessions na yan, 12 din ang contempt. Sa Good Governance Committee ng Congress, 7 sessions, 5 ang contempt. Ano po ba ang mga basis na hindi po klarado dahil wala ngang publication ng kanilang rules of engagement? Diba? Number 1, refusal to accept summon without valid reason. Number 2, refusal to take oath. Uulitin ko po, kung nakikinig po kayo sa aking mga segments, ang resource person hindi kailangan mag-take oath. Ang witness lang ang pwedeng mag-take oath. Tingnan nyo po sa aking playlist. Nandyan po yan. Dapat nagtitake oath po ang witness lang. Kaya naalala nyo, si BP Sara, when she was made to take oath and she refused to take oath at sinabi nilang bratinela si BP Sara, question ni BP Sara, bakit ako magte-take oath? Yung existing yung rules, yung na-publish yung rules, ang dapat magte-take oath lamang ay ang witness. Hindi ako witness, resource person ako. Pero again, preposterously, ridiculously, katangahan, kalokohan, di ba? Kung ano-anong mga sinasabi na naman nila sa media, itong mga media na naman na ito, ay nako po, di ba? Kung ano-anong mga, nako, kilala nyo po yung mga nakakalokong media na yan na apparently wala din sa lugar, di ba? May isang ano nga dyan, di ba? Binanatan ni Attorney Panelo kung ano-anong mga niyayaw-yaw, di ba? Okay. So, number 3, refusal to answer relevant questions. Di ba? Maririnig nyo yon pabalik-balik na sinasabi ni yung isang ano sa Pogo, Your Honor, I have the right to remain silent. Mabuisit sila. So, number 4, refusal to submit document. Disrespect. Number 5, misbehavior. Undue interference. Bakit kaya nila ito hindi kinontem si President Duterte? Di ba? Yung kayang-kaya nilang mga tao, yun ang kanilang ginaganon. Now, let us move to Attorney Zulueta na talagang sinampulan nila Sumulat po si Attorney Zulueta noong August 21, 2024. Birthday ko po to Yan. Kay Ninoy Aquinos det yan So, to the Committee on Appropriation, hindi po sa Quadcom. Na kung pwede, wag munang pag-usapan, yun po ang aking segment yesterday, na wag munang pag-usapan itong confidential fund na to at mga dokumento dahil binigyan po sila until January 2025 to submit ng karampatang mga dokumento kasi ang notice of disallowance hindi pa po yan findings ng guilt ng violation ng law. Una, ang notice of disallowance ay sinasabi
wala sa plano ang paggasto. Number 2, kulang ng mga resibo. Number 3, kulang ng explanation sa pag-liquidate ng fund. So, August 21 po na yan. Nang pinapa-appear si BP Sara, ang Yusek Lopez ay hindi nakapa-appear one time dahil siya ay nagpunta sa Amerika dahil may sakit ang kaniyang relative doon. So November 20, ikinontempt po siya and she was made to file a motion for reconsideration which she submitted within the day, November 20, kasi Wednesday po ang November 20, 2024. Ang sessions po hanggang Wednesday lang. Hindi na po nagtatrabaho ng Huwebes, Biyernes ang mga congressman na yan. Pero nakakashock po sa 22, November 22, siya ay dininay ng kaniyang contempt at siya ay ililipat sa correctional facility. Now, neither is Attorney Lopez an accused nor is she a convict. Bakit ilalagay mo sa alauna ng madaling araw na i-transfer sa correctional facility? Kung ikaw ay akusado, then the fiscal office will have to decide whether you should be put on correctional facility or inside the correctional facility. And if ikaw ay convicted, ang korte lang po ang pwedeng magpalagay sa'yo sa correctional facility. So, mga kababayan, kayo na po ang maghusga kung may abuso ba na ginawa ang mga member ng Quadcom na yan. Thank you for listening. I'm really sorry this is so extensive kasi para malaman natin ang mga ginagawa kung tama nga o hindi, and if it would warrant any person to go to the street to air if and when these people would not stop their circus in Congress. May the force of the universe be upon us all. A subscription will entitle you to a prompt on your wall.